we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug South Central Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Hatod namo mga importanteng balitang lokal sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa Western Mindanao. Aniya na mga unang balita. First phase sa Cagayan de Oro City Public Route Plan sugdan na sa pagpatuman karong Enero 29. Ilawom niini ang napulo ka mga bag-ong ruta nga tugutan ng maagian sa modernized jeepneys. Ani ang report? Gibutyag karon sa Roads and Traffic Administration sa Cagayan de Oro City LGU nga sugod Enero 29 sugdan na ang pagpatuman sa unang phase sa Local Public Transport Route Plan. Ilawom niini ang pagsugod og dagan sa napulo ka mga ruta nga giila sa syudad isip rationalize og developmental routes. Rationalize katong mga ruta nga karaan apan adunay kabag-uhan, sanglit adunay mga dalan nga gidugang sa maong ruta. Developmental katong mga bag-ong ruta alang sa nagkadaghang demand gikan sa mga commuter. Sa napulo ka mga ruta, 3 ang rationalize ug 7 ang developmental. Tungod ni sa mga situations like number 1 na to nga factor ang dalan. At the same time, naay mga intersections nga nabuhatan nahimo na gid siyang intersection, no? Napoy uban nga wala pa ang intersection uban naay mga projects, so naay mga developmental factors kung asa na to isubay ang kaning LPTRP. Ang maong mga ruta mao ang Barangay Bayabas hangtod Kugon Market, Barangay Bayabas hangtod Carmen Market, Barangay Bayabas hangtod Agora Market sa Barangay Lapasan, Barangay Tignapuluan hangtod Barangay Carmen, Barangay Dansulihon hangtod Barangay Carmen, Sitio Pamalihi sa Barangay Pagatpat hangtod Barangay Carmen, Barangay Kauswagan hangtod Barangay Carmen ug Barangay Kugman hangtod Kugon Market. Sa kasamtangan, pipila na ka mga ruta ang ginabiyahe sa mga modernized jeepney sa syudad. Gilauman sa ahensya nga musubay na ang ubang mga transport cooperatives sanglit posibleng nagkaduol na ang expiration sa pagtugod sa pagpadagan sa mga traditional jeepney. Usually ang tumong tinguha ra magyud nato ani sir no nga ma-modernize ang traditional nato nga jeepneys og hamugaway kumbaga ang pagsakay sa tuwa mga pasahero, labi na sa tuwa mga modernized kay naa diha ang aircon na dili kayo siya guot, at the same time safety pa pod, convenient para sa mga pasahero, at the same time nagani wifi, no. Ginalihok na sab karon sa RTA ang pagplastar sa mga yellow box lines sa mga bag-ong ruta aron dili makababag sa dagan sa trapiko sa syudad. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez Para sa At Home with GMA Regional TV. Nagpahigayon na og konsultasyon ang Department of Education sa mga empleyado ug stakeholders niini. May tungod sa sugyot nga ibalik sa June to March ang school calendar. Mao kini ang gibutyag ni Vice President of Department of Education Secretary Inday Sara Duterte. Sumala niya, giapil nila sa konsultasyon ang mga private schools. Doon na pausab kini pagahimoong consultation sa mga regional offices sa DepEd aron makamugna og plano alang sa school calendar 2024 to 2025 o 2025 to 2026. Nako ang tanan nga mo participate sa ato ang mga buhaton na regional consultation sa Department of Education with regard to our school calendar. Usa ka amahan ang patay samtang samdan ang minor de edad nga anak niini human gipamusil sa Davao City. Nadala pa sa ospital apan namatay ra gihapon ang amahan nga si Hil Paigan, 32 anyos. Samtang samdan sab ang anak niini nga babae nga 14 anyos dihang gipamusil sa Sitio Lumundao, Barangay Marilog proper, Davao City, alas 4:40 Martes sa hapon. Sa investigasyon sa Marilog Police, naglingkod lang atubangan sa ilang balay ang mga biktima kilid sa highway dihang gipamusil.
Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron maila ang mga sospek nga gilayong nisibat human ang pagpamusil ug ang motibo sa krimen. Roads and Traffic Administration nagpahimangno sa mga riders ug angkas sa ilang pagpatuman sa helmet ordinance sa poblasyon area. Gibutyag sa Roads and Traffic Administration nga sugod karong ikatulong semana sa Enero ning tuiga, sugdan na sa ilang mga personahe ang pagdakop sa mga malapason sa helmet ordinance sa syudad. Matod sa ahensya nga natapos ng information dissemination phase nga ilang gihatag sa pagsugod sa tuig. Busa karon, magsugod na sila sa pagpanakop sa mga malapason. 500 pesos ang silot hangtod sa ikatulong offense alang sa wala pagsuot og helmet sa rider ingon man sa angkas. Silutan sab gihapon bisan naka-helmet ang rider apan walay helmet ang angkas. Kung makadaghang higayon na nga madakpan, posibleng mag-atubang na og kaso ang rider ngadto sa korte sa higayon nga maduso sa RTA ang kaso. Describe crash helmets for motorcycle, dili tong mga pang baseball, dili tong pang soccer, ay pang kaning hard hat nga mga kuan. Katog yung pang motorcycle nga mga helmets with ICC sticker nga standard pasado sa kaning standard nga atong gikuan sa atong mga motorcycle. Mga kapuso, nibalik na sab ang shearline, ang weather system nga nagpaulan ug nagpabaha sa pipila ka lugar sa Mindanao sa miaging semana. Ang shearline mao ang pagsugad sa bugnaw nga hangin sa amihan ug init nga hangin sa easterlies. Ang pagsugad sa maong duha ka weather system naghatod og grabing mga pag-ulan. Apektado sa shearline ang eastern section sa southern Luzon, samtang ang pipila ka lugar sa Luzon ang apektado sab sa amihan. Sa Mindanao, maayo ang masinating dagan sa panahon sa halos tibok Mindanao. Base kini sa rainfall forecast sa Metro Weather. Apan posible gyapon ang kalit nga pag-ulan nga hatod sa localized thunderstorms ilabi na sa hapon ug gabii. Gibutyag karon sa Pag-asa Zamboanga nga nakasinati na og strong El Nino condition ang syudad sa pagsugod pa lang sa tuig 2024. Health expert nagpahimangno sa katawhan sa posibleng sakit nga makuha karong init ang panahon. Ani ang report. Naglagiting nga kainit, kini na ang masinati karon sa Zamboanga City. Daw summer vibes na, apan bag-uhay pa lang nagsugod ang tuig. Sumala sa Pag-asa Zamboanga, nasinati na sa syudad ang ginatawag nga strong El Nino condition. Kung diin, ana sa above normal level ang temperatura sa syudad. Let's say pinakamatas is 35, so expected higher than that, probably abot ng 36 or 37. Ang strong El Nino condition natin, magpapatuloy ito, likely magper-persist ito until March, April, May. Apan taliwala sa maong kainit sa panahon nga nasinati sa syudad, lauman gihapon matud pa ang panagsang pag-ulan ang masinati sa mosunod nga mga bulan. Usually kasi pag sinabing El Nino condition, hindi ibig sabihin walang ulan. May ulan pa rin naman ito siya, but not necessarily na marami talaga. It will be below normal on average or sometimes way below normal. Salamat na din sa ibang weather system tulad ng easterlies, pati yung northeast monsoon, kaya nagkakaroon minsan ng shear line. So nakakabigay pa rin ito ng mga rainfall event dito sa atin. Karong init ang panahon, dunay pahimangno ang health expert sa posibleng sakit nga makuha sa katawhan. Sama na lamang sa chickenpox, sore eyes, measles, heat stroke ug uban pa. Taas kuno sab ang tsansa nga musaka ang kaso sa food poisoning panahon sa tag-init. Busa, tambag sa eksperto nga kanunayon ang pag-inom og tubig aron magpabiling hydrated. Standard po talaga yung 8 to 10 glasses. But if we work more under the sun, physical ang trabaho, then increase po natin yun. And so we have to eat healthy pa rin, no? Napaka-importante. Apan sumala sa Pag-asa, posibleng mubalik sa normal condition ang panahon sa syudad pag-abot sa bulan sa April 2024. Ako si Krisa Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Sugda na ang Level 3 water system sa Upol, Misamis Oriental. Human nagkasinabot ang Upol LGU ug usa ka bulk water supplier nga mo'y mosupply og tubig sa tibok lungsod.
Solusyon kuno kini sa dugay na nga problema sa tubig. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Nagunang problema sa Upol, Misamis Oriental ang supply sa limpyo nga tubig. Tungod nagsalig lamang kini sa sobrang supply sa Cagayan de Oro City Water District ug sagad sa mga panimalay sa Upol, nag-deep well na lang. Busa limbago lang mipirma og Memorandum of Agreement ang Upol LGU sa Misamis Oriental tali sa usa ka bulk water supplier nga gikan pa sa Manila alang sa pagahimuon nga level 3 water system facility nga mao'y mag-supply og tubig sa tibuok lungsod sa Upol. Na sila yung mga waterworks pero deep well siya. Ang problema na mo kay depleted na gyud siya o salinated na ang tubig, parat-parat na gyud kay daplin gyud misdagat. O mo na amo problema and dili sad makasustinar sa tanan mga residente nato. Gibawal na sab kuno nila ang individual deep well karon tungod sa kabalaka nga mahimo kining hinungdan sa pag-unlod sa yuta o sinkhole. Gikalipay sa negosyante nga si Maymay Razo ang proyektong panubig sa Upol LGU tungod lisod yun kuno alang kanila nga adunay negosyong kananan ang walay saktong supply sa tubig. Importante jud kayo sir nga kinahanglan yun ang tubig kay sabi sa mga kananan kinahanglan yun may manghugas. Pasalamat sir nga nami bagong supplier kay nanagid may tubig per me. Sa level 3 water system nga himuon kaya kuno niining mag-supply og hantod 9 million liters per day nga tubig sa tibuok lungsod sa Upol ug mamahimo pa kuno silang makasupply sa kasikbit nga lugar. Gibana-bana ang mukabat sa kapin 150 million pesos ang kantidad sa maong proyekto. Lakip na ang pipeline ug distribution lines paingon sa mga tagsa-tagsa nga mga panimalay. Sila na mo gasto ato tanan. And of course, kung makasugod na sila, may na ilang pagdagan dire, sila pa mabayad sa LGU. Napa sila yung franchise fee sa mo sa LGU, so magbayad sila sa LGU. Papailabot yung business taxes as well as kanang mga itukod nila kung magtukod na sila ng mga line-line pa ng mga infrastruktura diri and other real properties nga i-acquire nila diri. Of course, magbayad pa po sila ana. Kauban si Jaybird Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa At Home with GMA Regional TV. Buot pakusgan sa Zamboanga City Veterinarian's Office ang kampanya Batok Mga Latagaw nga Iro nga usa sa mga hinungdan sa aksidente sa kadalanan sa syudad. Ano ang report ni Efren Mamak? Gibutyag sa usa ka emergency response unit sa Zamboanga City nga ubay-ubay na ka mga insidenteng ilang narespondihan adunay kalambigitan sa mga latagaw nga iro. Sama sa usa ka aksidente nga nahitabo sa Purok 5 Barangay Talisayan niadtong Domingo kung asa samdan ang motorista ug angkas niini human nakaligis og usa ka latagaw nga iro. Gidala sa ospital ang rider ug angkas samtang ang patayng lawas sa iro gitagad na sa sanitation committee sa maong barangay. Halos mga niresponde namin mga aksidente. Ang involved diyan is either motorcycle or ilang mga three wheels na sasakyan. Aso ang ang cause. Yung sa observation nga namin, halos araw-araw may mga stray animal sa daan. Matud sa Zamboanga City Veterinarian's Office, mas paugtan nila karon ang kampanya Batok Mga Latagaw nga Iro aron malikayan ang mga susamang insidente. Nakatagdang magpaigayon og rabies summit ang maong buhatan alang sa mga bagong opisyalis sa mga barangay, kalabot sa saktong pamaagi sa paghipos sa mga latagaw nga iro. Sanglit ang barangay mismo ang manguna sa pag-implementa sa ordinansa kalabot niini. Actually, nung natay City Ordinance 242, gi-amend na gani na kaning mga stray animal, ang paghipos ana nila is devolved sa barangay. Ang city PAW nato is to accept ng ilang mga animal nga nadakpan. Sumala sa City Vet, gibana-bana ang anasa na pulo ka mga latagaw nga iro ang ma-turnover sa buhatan gikan sa mga barangay matag adlaw. Sugyot niini nga dunay temporary holding area ang mga barangay nga mao'y kabutangan sa mga madakop nga latagaw nga iro aron accessible sa mga tag-iya sa iro. Gusto i-redeem sa tag-iya, madala siya sa barangay hall kung naay sa iro nga nawala. After 3 days man good, ang barangay daduna nila diri sa City PAW. Diri nang disposition based sa ordinansa. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa At Home with GMA Regional TV. Giawhag sa pipila ka PUJ driver o operator sa Gensan ang uban nga suportahan ang PUJ modernization program sa gobyerno.
Kani sumala sa LTFRB 12, 100% nang consolidated ang mga PUJ driver o operator sa rehiyon. Dugang detalye sa report ni Jess Tony Humamil. Giinganyo sa Lagaw Drivers Operator Transport Cooperative Conlado Transco ang mga driver-operator sa traditional jeepney sa General Santos City na suportaan ang PUV Modernization Program sa gobyerno. Sumala pa dako ang matabang sa mong programa aron makabato ng komportableng transportasyon ng publiko. Ito po ay magandang programa dahil po ay makikita natin na maganda, komportable, safe na sasakyan ang ating mga mananakay. Ang PUV Modernization Program milaraw sa pag-phase out sa traditional jeepneys base sa gubang public utility vehicles nga kapin 15 anyos na ug ilisan og environmentally friendly nga alternatibo sa mosunod nga 3 ka tuig. Si Tatay Hil Cabenta, 71 anyos, kapin 3 ka dekada na nga nagpamasada gamit iyang traditional jeepney. Uyon man daw siya sa PUV Modernization Program sa gobyerno, labi pa nga mailisan og bag-ong unit. Apan wala kuno siya kauyon sa mahal nga presyo sa unit. Napakaganda. Kaya yung model ng aminos ang pollution. Pabor ako dyan sa modernization. Kaya lang, ang hindi ako pabor, yung halaga ng unit. Mausab ang sentimiento sa 3 ka dekada na nga driver nga si Greg. Dagdag pasanin lang po para sa mga driver at sa mga operator. Kasi mahal masyado ang unit. Kung mas maganda yung unit namin na luma, palitan na lang ng bagong makina. Mas maganda pa siguro yun. Ang mahal, ang presyo, ang hindi makaya. Unta daw nga matabangan sila sa gobyerno. Ang sa akin lang tulungan nila ang masang Pilipino ba kasi yung ganyang kamahal ng unit hindi maka-afford. Tulad sa amin na ordinaryo lang na driver operator. Hinuon sumala sa Lado Transco, dili ang mga driver-operator ang magbaguod ni ini. Apan uyon kini nga unta dili kayo mahal ang presyo sa bagong unit. Actually, totoo yan, pero hindi naman si driver ang magbabayad, si cooperative. So, of course, kung si driver ang pabayarin mo, wala talaga may bayad yan kasi i-remit man nila yung collection kay co. But we are also calling for mas mababa yung presyo ng model G. Hinuon sumala sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 12. Anaa sa 100% ang consolidation sa mga PUJ drivers and operators sa Sorsogon Region. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa At Home with GMA Regional TV. Kapin 6,300 ka mga mag-uuma sa Davao Region ang apektado sa grabing pagbaha dala sa shearline. Sumala kini sa Department of Agriculture 11. Samtang walay natalang dakong pagsaka sa presyo sa bugas suman sa daot nga panahon. Ani ang report. Labing naapektuhan ang sektor sa agrikultura sa pipila ka adlaw nga pag-ulan dala sa shearline sa Davao Region. Sumala sa Department of Agriculture 11. Anaa sa kapin 6,300 ka mag-uuma ang apektado. Human nga danyos ang anaa sa halos 8,000 ka hektarya sa humayan. Maisan o gipang tamnan og high-value crops. Labing naapektuhan ang mga humayan nga anaa sa kapin 7,400 ka hektarya. Sa kinatibukan, anaa sa kapin 145 million pesos ang nadanyo sa pananom, livestock and poultry ug high-value crops. Labing dako ang nadanyo sa mga humayan nga mi kantidad og kapin 108 million pesos. Tulo ka probinsya sa Davao Region ang naapektuhan nga mao ang Davao de Oro ug Davao del Norte nga gipayluom na sa state of calamity, lakip Davao Oriental ug Davao City. So this data will fluctuate, either mag-reduce or magbaba depending on the additional validation. Kay as of today, napaghapon siya yung mga areas nga nakasubmerge. Then pag mas magod nga vegetative, especially sa race area, vegetative area ni siya, makathrive pa magud na siya kung muhubas ang tubig. Apan nahimong benepisyo sa Davao Occidental ug Davao del Sur ang shearline tungod sa init nga panahon nga ilang nasinati. Since they are experiencing medyo slight effects of El Nino, mga katong ulan nga ni abot sa ilaha mag-beneficial sa ilang commodities po dito. Sa karon ginulat na lang sa DA11 nga makumpleto ang ilang data aron masugda na ang pagpangapod-apod ug assistance sama sa seeds ug fertilizers karong bulana. Ginaulat na lang sab nila ang rehabilitation plan sa mga lugar nga apektado sa daot nga panahon aron ma-finalize ang ayuda alang sa mga apektadong mag-uuma. We will then provide intervention doon manggagaling sa regular program po namin like bumper stocking and other interventions na pwede na mamatag sa
affected farmers. The rest nga kulang nga dili na mamahatag will be requested dito sa National Office to our Quick Response Fund. Samtang, gibutyag usab sa DA11 nga walay dakong pagtaas sa presyo sa well-milled rice itandi sa milabayng semana tungod sa shear line. There's no significant changes to our basic commodities. Actually, kung naamay mga changes, as of yesterday ni siya mostly lang katong beef, ram, kana siya naa siya price increase of 30 pesos. Sa Bangkirohan Public Market sa Davao City, nagpabilin gihapon sa 56 pesos per kilo ang presyo sa well-milled rice. Mas taas kini og 2 pesos itandi sa presyo ni ini sa milabayng bulan nga anaa sa 54 pesos per kilo. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV. Pipila ka lugar sa Peru ang dili masudlan gumikan sa grabing baha nga hatod sa walay puas nga pag-ulan. Gilunupan ang kabalayan sa rural Peru human ang halos semana sab nga nasanating pag-ulan. Hinungdan nga milapaw ang mga sapa nga milahos sa kabalayan nga halos tagahawak ang tubig baha. Nadanyo sab ang mga pananom sa mga mag-uuma gumikan sa baha. Nag-warning na ang National Meteorological and Hydrological Service sa Peru sa posible pang pagbaha sa tibok nasod gumikan sa sagunson nga pag-ulan nga nasinati nasab o pagkawala sa kuryente ang ubang lugar. Gumikan niini libuan ka residente ang isolated gumikan sa baha. Pipila ka mga residente sa Matina Crossing sa Davao City mireklamo sa overpass nga matud pa nagauyog kung dunay motubok nga daghang tawo. Barangay Matina Crossing nagrekomenda na sa Davao City Engineers nga ma-evaluate ang integrity sa maong overpass. Ani ang report. Panahon nga mamalengke si Marian dinhi sa Matina Crossing sa Davao City. Kinahanglan niya nga motubok sa overpass. Apan nagduha-duha na kini. Tungod sa nasinati ni ining pag-uyog sa overpass kung mudaghan ang tawo. Murag muuyog siya, sir. Oo. Hadlok pod kay basig naami din sa tunga, mukalit og hagba. Nabala ka usab ang amahan nga si Levi para sa iyang 2 anyos nga anak. Tungod sa mga nakita nga mga liki sa ubang parte sa overpass. Makulbaan mi sir kay liki na man gud na dapita gud sa ubos gud. Hasta di pod sa unahan, liki na ba nya delikado ug hugmak ba. Nya nay bata mo ang gidala. Kining usa ka netizen nagpadayag sa iyang kasinatian sa maong overpass. Dali-dali matud pa kini nga nanaog sa overpass. Dihang midaghan na ang tawo tungod sa pagtayog. Sa litrato nga kuha ni Hazel sa Rigumba ni adtong Lunes, makita ang kadaghanon sa mga tawo nga pasaka og panaog sa maong overpass. Busa ang uban, mitabok na lang sa kalsada ug nagpauban sa mga personahe sa CTTMO. Sa pakiginabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao kang barangay kapitan sa Matina Crossing nga si Joel Santes, gibutyag niini ang mga posibleng rason sa pag-uyog-uyog sa maong overpass. Sa lino gamay lang siya ang damage, but kato nahitabo na na-track na taas kayo na sangit diha, so mo tong nakadako jud damage, no. Plano karon sa barangay nga ipa-re-evaluate sa City Engineers Office ang estado sa maong overpass. Magsulat ta sa City Engineers na to inspect nasal-usab na para ma-ensure na to ang complete findings no ma-perfect na to. So, apan sa gipaygayon nga ocular inspection sa City Engineers Office ug sa kontraktor sa maong overpass niadtong January 4, nasayran niya luwas pa kini nga gamiton sa publiko. Gani, doon na kini mga rekomendasyon nga dapat na ipatuman ang mga corrective measures sa mga parte sa overpass nga dunay mga liki. Aron malikiyan pa ang mga dugang nga kadaot kung aduna may linog. Sa karon, ginapaspasan na sa Davao City Engineers Office nga mapatuman karong bulan ang mga girekomenda nga corrective measures sa gipaygayon nga inspeksyon sa maong overpass. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV. Daw imahen sa tawo nga murag naglutaw sa dagat ug milupad pa. Nakuhaan og hulagway sa pipila ka mga residente nga nagpicture-picture kilid sa kabaybayunan sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Pipila ka Cagayanon managlahi ang panglantaw sa maong hulagway. Ano ang report? Kini ang mga kuhang hulagway sa maghigala sa Barangay Tablon sa Cagayan de Oro City. Sa unang lantaw, daw normal lamang nga hulagway sa mga babae ang anaa sa baybayon sa maong mga litrato. Apan niadto kunong adlaw nga Lunes, diyang himuon na unta nilang profile picture ang maong hulagway sa ilang social media account,
Ilang namatikdan ang daw imahen sa usa ka tawo nga anaa sa kadagatan ug daw mura pa ug naglutaw. Diyang ilang gikumpara ang mga hulagway, anaa gayud kuno ang maong imahen. Gani sa ubang kuha, ang imahen daw naglupad kini. Diyang ilang gi-upload sa social media, miani kini og nagkadaiyang reaksyon. Eksklusibong gisubay sa GMA Regional TV ang gikahimutangan og nahinabi mismo ang uploader sa mga litrato. Matud nila nga sila mismo nakurat sa mong imahe nga narehistro sa kamera. Murag anak gyud sir, milagro gyud kay misaka hantud ulmero kagamay pa hantud sa ni taas gyud siya. Murag sir. Unang bayt ang balibo ato. Si Marjorie, kinsa usasab sa mga nag-upload, gibarugan nga dili edited ang mong mga hulagway, sukwahi sa mga pasangil kanila online. Sa ako lang sir, sa moto sila sa dili, basta ako wala ko nagpasikat sa picture, wala ko nag-edit ato. Among mga hulagway, among gipakita sa usa ka photo video editor nga si JR Luntayaw. Alang kaniya, wala kuno kini miagi sa editing. Apan tungod sab kuno sa low quality nga hulagway, dili sab niya maestablisar kung unsa ang na-capture nga imahen. Pero tungod kay low quality sa picture, makita nimo nga naa siya mga tools nga gigamit kay maguba man ang iyang pixels. Pero diri nga picture kay nga imong gipakita sa ako wala ko'y nakita nga nagamit siya og mga tools nga mahimo siyang mapapariya sa pictures. Gisuwayan sab sa GMA Regional TV nga makuha ang pahayag sa Archdiocese of Cagayan de Oro kabahin sa mong misteryosong imahen, apan wala sila mihatag og pahayag. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas lapad nga pagserbisyo sa nasod.